Puwersang pangkaragatan ng China muli na namang hindi nakapalag sa panibagong hakbanging isinagawa ng US Navy. Ating talakayin kung paano nga ba muling pinamukha ng Amerika sa Beijing kung gaano sila hindi nag-atubili na muling dumaan sa parte ng karagatan na maigting pa namang inaangkin ng puwersa ng mga incheck. Habang paulit-ulit ang sangayoy pagbuntot ng ilan sa mga Chinese Coast Guard ships sa mas maliliit na vessel ng Pilipinas sa tuwing tayo ay maghahatid ng supply para sa ating mga kasundaluhan na nakadestino sa ilang mga bahurang nasasakupan ng ating soberanya, ay tila nga ba ang mga hakbang iyon ay isang malinaw na pambabastos ng mga Chino na kanilang isinasagawa dito pa mismo sa ating itinuturing na lehitimong mga teritoryo. Kung sa bagay, tulad ng ilan sa mga dati na nating nagawang mga paksa ay hindi na talaga bago ang mga pambubuling ito ng mga Chekwa, lalo na kung alam nga nilang walang ipapalag sa puwersa ang mas maliit na bansang kanilang paspasang hinaharang at itinataboy. Pero sa paulit-ulit ding panghaharas na ito ng Beijing, hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa iba pang mga nasyon na narito sa parte ng Southeast Asia, ay sa kabaligtaran namang senaryo, ay makailang ulit na beses na ring tila sila naman ang hindi nakakapalag ng aktwal kapag ang panig na ng Amerika ang sa kanila'y lantarang humahamon. At ang isa nga sa pinakabagong halimbawa nito ay ang muling pagdaan sa Taiwan Strait ng isang destroyer warships na may pangalang USS Ralph Johnson. Habang katuwang pa nito ang isa ding Canadian vessel na HMCS Ottawa na mula naman sa hanay ng Navy Halifax class frigates. Bagamat ang bilateral transit na ito ng magkatuwang na US at Canada ay isa lamang umanong pagsasagawa ng routine para ipakita ang freedom of navigation na naaayon sa international law, ay hindi pa rin nga maitatanggi sa side naman ng mga Chino na ang naturang paglalayag ng dalawang warships sa Taiwan Strait ay isang malaking sampal para sa kanila. Lalo pa nga't alam naman ng halos lahat sa mundo na sa paglalabas ng nooy naunang 9-dash line at ngayon 10-dash line base sa panibagong mapang release ng China, ay 90% ng kanilang inaangkin ang halos sa kabuuan ng South China at maging ang parte ng ating West Philippine Sea. Oo mga kataps, talagang bagamat paulit-ulit na nating idinadaan sa isang diplomatic protest ang mga lantarang panggigipit na nararanasan ng ating PCG mula sa kamay ng mas malalaking vessel ng Chinese Coast Guard, ay sinasabi pa rin nga ng mga Chekwa na sila ang may karapatan sa naturang mga karagatan. At bukod pa nga roon ay hindi rin ito kinikilala ang naging pagkapanalo natin sa dahig noong year 2016, at kahit na ang ilan pang claim mula sa nasyon ng tulad ng Malaysia at Brunei, maging ang sa Vietnam at Taiwan, na matatandaan din ngang ilang mga bansa na tulad din sa atin ay may claim din sa nasabing teritoryo. Sa ngayon ay ang mga malalakas na bansa na tulad ng India, US, Japan at Australia ay wala namang inaangkin sa parte ng SCS. Subalit hangad nga namang ito ang tinatawag na isang malayang paglalayag sa karagatan, lalo pa nga't ang rutang nabanggit ay isa talaga sa pinakaimportanteng daanan ng mga barko pagdating sa usapin ng kalakalan. At base pa nga sa mga datos ay bukod sa mga sandamakmak na yamang likas at mga natural gas ng area, ay aabot din ng halagang 5 trillion US dollar ang nangyayaring trade sa pamamagitan ng pagdaan dito sa loob lamang ng kada isang taon. Well, sa halaga at yamang tinataglay ng inaangking karagatan ng China ay malinaw ngang isa ito sa mga dahilan kung bakit nila inaarmasan ang lugar sa pamamagitan ng mga itinatayo din nila ditong mga artificial island. Pero sa mga paulit-ulit at panibago na namang pagdaan ng US warships at ng ilang mga kaalyado nito sa kinakamkam na bahagi ng Beijing, ay kapansin-pansin talagang bakit nga kaya hindi na naman nila nagawang ito ay harangin at bombahin din ng water cannon gayong harap-harapan at ilang beses na itong naglalayag sa sinasabi nilang kanila daw pag-aaring karagatan. Ang DDG-114 o itong ang USS Ralph Johnson ay isa sa kabilang sa hanay ng mga Arleigh Burke-class guided missile destroyer na pag-aari ng hukbong pangkaragatan ng Amerika.
Sadyang idinesenyo ang warship na ito para gampanan ang ilang mga multi-missions na tulad ng Anti-Aircraft Warfare o AAW, Anti-Submarine Warfare o ASW, at maging ang kahit na ang pagdating sa mga Anti-Surface Warfare o ASUW. Pagdating sa sukat ay taglay ng USS Ralph Johnson ang habang 155 meters o katumbas ng 509 feet at may bigat o displacement din ito na aabot ng hanggang sa 9,200 na tonelada. Sa tulin ay capable nga din itong maglakbay ng hanggang sa maximum speed na 30 plus knots o equivalent ng mahigit 55 kilometro kada isang oras, habang ang kanya namang lawak na kayang tunguhin ay nasa distansyang 4,400 nautical miles o katumbas ng layong 8,100 kilometro. Ang destroyer na USS Ralph Johnson ay may naka-equip ding mahusay na Aegis Ballistic Missile Defense System na siya ngang responsable para nga agaran nitong matrack at madetect ang ilang paparating na mga intermediate range ballistic missile na ititira mula sa kanilang mga kalaban. Kung sa weaponry naman ang pag-uusapan ay kargado din talaga ito ng mga mapamatay at sophisticadong mga armas na tulad ng kabuang 96 cells mula sa kanyang BLS o Vertical Launch System na hinati sa dalawang block na 32 at 64 cell. Natalakay na din nga natin dati na sadyang hinahati ang block ng BLS upang makapag-configurate o makabuo ng isang sandata mula sa kombinasyon ng iba't ibang uri ng mga missile na ititira mula dito. At ilan lang sa mga examples niyon ay ang BGM-109 Tomahawk cruise missile para sa mga isasagawang land attack, habang ang SM-6 missiles ay kanila namang pangwasak sa mga paparating na anti-ship at ballistic missile mula pa rin sa papakawalan ng kanilang mga kaaway. Siyempre, para pa rin pandepensa laban sa mga short to medium range missiles ay armado din ito ng RIM-162 Evolved Sparrow missiles o ang tinatawag na ESSM. Bukod pa nga sa ating nabanggit ay meron pang Harpoon missile launcher ang destroyer na ito na kanila namang maaaring gamitin para sa mga anti-ship role. Meron pa itong dalawang Mark 32 triple torpedo tubes para naman mag-launch ng mga Mark 46 at mga Mark 50 na mga torpedo. Isama mo pa ang dalawang unit ng naka-embark dito mga MH-60 Seahawk helicopters para naman kontrahin pa rin ang submarino ng kanilang mga katunggali. At syempre, hindi din nga mawawala ang taglay nitong pang long range na 5-inch naval gun, kasama na ang mga pangdiktikan o mga pangmalapitang mga sandata tulad ng mga Phalanx close-in weapon system at ang M242 Bushmaster cannon. Sa ilan na hindi pa nga nakakaalam na itong ang destroyer na USS Ralph Johnson ay isa sa mga warships na kabilang sa hanay ng pinakamalaking forward deployed fleet ng US Navy o itong ang mas kilala sa tawag na ikapitong armada o ang 7th Fleet na nakabase naman sa bansa ng Japan. Pinakamalaking deployed fleet kung ituring sapagkat sa ngayon ay kinapapalooban ng nasa 70 o 70 units na mga ino-operate na barko ang naturang armada. Isama mo pa ang tinatayang nasa 150 na mga US aircraft at gayon din ang malaking bilang ng nagsiservisyo ditong humigit kumulang na nasa 27,000 na mga pinagsamang sailors at mga personnel. At kaya naman pala, kung ikaw ang nasa panig ng China, ay tatangkain mo pa din bang sitahin o bombahin ng water cannon ang isang warships na may kakayanang umubos ng isang pulutong na mga pag-aari nyong mga barko? At bukod pa nga doon ay sakali namang mapuruhan nyo ang nag-iisang naglalayag na destroyer na iyon ay nasa malapit lang din nga nito ang kanyang pinanggalingang headquarters na nagtataglay ng mga sandamakmak na mga barkong pandigma at mga warplanes na tiyak ng agarang re-resback oras na simulan mo ang isang seryosong hakbangin. Kaya't syempre, kung ikaw nga ang China, ay mas pipiliin mo na lang na yung mas maliliit na bangka o barko ang takutin at iharas, lalo pat total naman ay siguradong hindi ito makakapalag pagdating sa laki ng puwersa ang siyang pag-uusapan.
Pero sana maisip din ng hukbo ng China na hindi naman lahat ay nadadaan sa paramihan at palakasan ng puwersa. Lalo pa nga't kahit papaano ay nandyan din ang ilan sa ating mga malalapit na kaalyado na maigting din niyang minomonitor ang mga agresibong ikikilos pa ng mga Chino at sa ngayon halatadong unti-unti na rin talagang napupuno dahil sa animoy paghahari-harian na ipinapakita sa Pasipiko ng itinuturing na bansa ng Pulang Dragon.